Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Matagal ko na to dapat ginawa. Nung naramdaman ko nagdududa ka sa katapatan ko. Pero yung inalisan mo rin ako ng karapatang hawakan ng sweldo mo at ipabahala sa nanay mo, sukdo lang pang iinsulto na yun na pwedeng maranasan ng isang babae. Kaya aalis na lang ako. Sumuot ka na lang sa saya ng nanay mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Sa pagitan ng asawa at sariling ina, sino ba ang dapat maging prioridad ng isang lalaki? Kanino ba dapat mapunta ang nakahihigit na atensyon? At sa loob ng isang tahanan, kaninong karapatan ang dapat mangibabaw? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sumuot ka na lang sa saya ng nanay mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Leonie? Leonie! Nasaan ka ba? Leonie! Mama? Oo. Nasa kwarto po ako. Nagpahinga lang po muna ako pagkatapos kong magluto. Bakit po ba? Sinilip ko itong fried chicken na niluto mo. Diyos ko, dapat inilagay mo sa stainless strainer para mabawasan yung mantika. Ano po kasi... At sa susunod, sapinan mo ng tissue paper ang platong paglalagyan mo ng prito para masipsip ang mantika sa niluto mo. Oo po, sa susunod po. Pasensya na po. Bakit namumulay yung mga mata mo? Pag ganitong pinagsasabihan kita, pag tinuturoan kita ng mga dapat mong gawin, huwag sasamayan loob mo. Kasi, pag wala na ako, ikaw na ang mag-aalaga sa kaisa-isa kong anak na naging asawa mo. Leonie, tahan na. Pahirin mo na yung luha mo. Huwag ka nang magtampo kay mama. Hindi naman ako nagtatampo, Marlon. Yun nga lang. Nakakasama rin yung loob. Lahat na lang ng kilos ko nakikita ng mama mo. Ganun lang naman si mama eh. Pero mabait naman siya, di ba? Mabait? Palaging taas ng boses. Hindi kasi ako nasanay ng ganon. Sa bahay kasi namin, palaging mahinahon magsalita nanay ko kahit na nagagalit. Hindi mo maririnig yun na nagmumura. Hindi ka naman minumura ni mama. Oo nga. Hindi nga niya ako direktang minumura, pero pag naiinis siya, nagbabagsak ng mga gamit. Nagsasabi ng buisit-buisit. Alam ko ako yung pinatatamaan niyo. Ako na nagsosorry kung may nagagawa man siyang mali sa paningin mo. At muli nakikiusap ako sa iyo. Ikaw nang bahalang umunawa sa pagiging metikuloso ng mama ko.
Anita, aalis na ako. Papasada na ako ng tricycle. Oh, kala ko ba'y masama ang pakiramdam mo, Frank? Bakit mamamasada ka pa? Huwag ka na lumabas, magpahinga ka na lang dito sa bahay. Uy, ayos na naman ang pakiramdam ko eh. Okay na ako. Uy, siya nga pala. Kahapon naging pasahero ko si Joel. Ha? Oo, kinukumusta niya si Leonie. Sabi ko naman, ayos naman. Alam mo, hindi ko lang ito sinasabi sa anak natin. Pero naiisip ko, mabuti pa nga siguro kung si Joel ang naging manugang natin. Ito naman, bakit naman? Mabait naman si Marlon, hindi ba? Oo nga, mabait ang manugang natin. Pero sunod-sunuran siya sa gusto ng kanyang ina. Kita mo nga, pagkakasal nila, hindi sila bumukod. Pumisan pa rin sila kina Balae. Ayos naman yata ang trato ni Balaeng Remedyo sa anak natin, hindi ba? Frank, kahit gaano pa kabait na manugang, kapag kapisan ka ng biyenan mo, tsak na meron at meron silang ipipinta sa'yo. Kaya kita mo nung tayong nagpakasal, kahit hirap na hirap tayo, hindi ako pumayag na pumisan tayo sa mga magulang ko o sa mga magulang mo. Kaya nga nagsarili agad tayo, hindi ba? Nagkataon pareho tayo ng paniniwala. Ayoko rin makipisan sa biyanan. Kaya nangupahan agad tayo ng maliit na kwarto, di ba? At yun ang malaking pagkakaiba namin ng manugang natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Amoy malinis na ang mga hinugasang kong plato. Ang galing talaga ng Smart dishwashing liquid. Mamaya maglalaba naman ako. Salamat at bago nag-asawa tong si Leonie, nabilhan niya ako ng washing machine. Pag may washing machine at may Pride powder, napakadali ng paglalaba. Napakahusay magpalinis ng damit ng Pride powder. Sandali! Nay? Oh, Leonie. Bakit nakasimangot ka? Dito mo muna ako magpapalipas ng oras. Nako, mukhang may problema ka nga. Sige, dumito ka muna. Pero huhulaan ko kung ano ipinagmamaktol mo. Ang biyenan mo na naman, hindi ba? Meron mo bang pagkain sa kusina? Oo, meron. Nagpaluto ng sinigang na bangus ang itay mo. Mamaya andyan na yon. Halika, kwentuhan mo ko habang kumakain ka. Nahihirapan na ako, Nay. Nahihirapan na ako sa pagtira sa bahay ng biyanan ko. Ang hirap pakisama. Sa umpisa pa lang, sinabihan na kita, hindi ba? Dapat pagkatapos ng kasal ninyo ni Marlon, bumukod agad kayo. Oo nga po, yun sana ang gusto ko. Pero ayaw ni Marlon. Nag-iisa daw siyang anak. At pag bumukod kami, wala daw makakasama sa bahay yung mama niya. Bakit ako? Nag-iisa rin kitang anak ha, hindi ba? Pero kung saan ka masaya, hindi ako para kumontra. Hindi ako ganong klaseng ina. Malang, pagdating mo pa lang dito sa opisina kaninang umaga, natunugan ko na agad. May problema ka eh. Tama ka, Radson. Kaninang umaga, mas nauna pang umalis ng bahay sa akin si Leonie. Nag-away kayo ni Leonie? Hindi kami nag-away. Pero sumama na naman ang loob niya kay Mama. Sabi ko naman sa'yo, Tol. Nasabihin mo pipisang kayo sa mama mo pag nakasal kayo ni Leonie. Alam ko magkakaproblema kayo pagdating ng araw. Bakit naman? Isang reyna lang ang dapat naninirahan sa isang palasyo. Pag naging dalawa, ayun, naroon ang problema. Tiyak na magbabanggaan sila. Good morning po, Aling Anita. Ikaw pala, Joel. Good morning din.
Saan ka ba galing? Nag-jogging po ako dyan sa sports center. Natanaw ko kayong nagwawalis dito sa harap ng bakuran nyo. Oo nga. Marumi na kasi eh. Yung mga batang dumadaan na kumakain ng sitsire at candy. Nako, basta na lang nagtatapon ng balat sa kalsada. Ay, nako, ang daming Pilipinong walang disiplina. Kaya pag bumabaha, hindi nila alam. Isa sila sa mga dapat sisihin. Oo nga po. Dapat may mas mahigpit na batas kontra sa littering. Ay, siya nga ho pala. Kahapon po natanaw ko dumating si Leonie. Papasok ko ako sa trabaho kahapon eh. Kaya hindi na ako nakadaan para kumustahin siya. Kukwan, maayos naman si Leonie. Mabuti naman po kung ganun. Sige po. Kapag nagkita kayo, sabihin nyo, kinukumusta ko siya. O sige, makakarating. Salamat po. Nababaitan ako dito kay Joel. Matagal-tagal din siyang nanligaw kay Leonie ko. Pero hindi naman siya nagustuhan ng anak ko. Kung sa bagay mabait din naman ang naging manugang ko. Ang problema nga lamang dito kay Marlon, masyadong mamasboy. Hindi makahiwalay sa saya ng kanyang ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Leonie! Leonie! Halika nga! Ma, bakit po? Ilang beses na kitang sinabihan, di ba? Na ang mantikang nagamit na dapat itinatapo na yon. Hindi na ulit ginagamit sa pagluluto. Kasi po nanghihinayang ako. Malinaw pa naman. Pwede pa pong pagprituhan. Cancerous na yun! Ay, huwag mo nang ulitin, ha? Kung nasanay ka sa bahay nyo na nag-recycle ng cooking oil, dito sa bahay namin, hindi namin yung ginagawa. Pambihira ka? Magkakasakit sa iyong anak ko? Sorry po. Wala naman po akong hangad kundi makatipid. Kasi po, mahal ang cooking oil. Kailangan tipirin ko yung sweldo ni Marlon. Pinariringgan mo ba ako, ha, Leonie? Pinasasaringan mo ba ako na kailangan mo magtipid kasi pabigat ako sa inyong mag-asawa? Wala po akong sinabing ganyan. Sorry po kung nagkamali kayo ng pagkaintindi sa sinabi ko. Hoy! Hindi magkakaroon ng matatag na trabaho ang asawa mo kung hindi ko siya pinag-aaralan. Hindi siya magkakaroon ng malaking sweldo kundi ako nagsakripisyo mapagtapos lamang siya sa kanyang kurso. Kaya wag mo akong pasasaringan. Hindi ko naman kayo pinasasaringan. Bakit ganyan ang pananalita mo? Alalahanin mo, narito ka sa bahay ko. Prenohan mo yan dila mo kung gusto mo magkasundo tayo. Si Leonie sa cellphone ko. Ba't kaya sa cellphone pa? Alam naman yung landline dito sa table ko, dito sa opisina namin. Hello, Leonie. Bakit? Marlon, wala ako sa bahay pag uwi mo mamaya, ha? Ha? Bakit? Ano nangyari? Nasaan ka ba ngayon? May naririnig akong ugong ng mga sasakyan. Nandito ako sa taxi. Uwi muna ako sa amin. Bakit nga? Ano ba nangyari? Tsaka na lang ako magkukwento sa'yo. Sinabi ko lang para hindi ka magulat mamaya pag uwi mo sa bahay niyo. O sige. Pero hindi ako didiretso uwi sa bahay mamaya. Diyan kita pupuntahan kina inay. Yan na nga ba ang sinasabi ko, Leonie? Hindi ka nakinig sa akin.
Ikakasal pa lamang kayo ni Marlon. Sinabihan na kitang huwag kang pipisan sa bahay ng mga biyenan mo. Pero hindi ka nakinig. Hindi ho ako, inay. Si Marlon, ayaw niyang bumukod kami. O bakit nga raw? Yun daw yung pakiusap ng mama niya. Sabi ng biyanan ko, malaki naman yung bahay. May kwarto sa ibaba. 2 yung kwarto sa taas. Sayang naman daw. Hindi yun dapat pang hinayangan ng asawa mo. Alin ba ang masayang? Yung bahay nila o yung relasyon ninyong mag-asawa? Paano sosolusyonan ni Marlon ang problema sa pagitan ng kanyang asawa at kanyang ina? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ng inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Susan Robles, Olive Madrideos, Phil Cruz, Lionel Benamin, Bobby Cruz, Dante Castro, at si Rosana Villegas sa papel na Leonie. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiar, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Sumuot ka na lang sa saya ng langay mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Matagal ko na to dapat ginawa. Nung naramdaman ko nagdududa ka sa katapatan ko. Pero yung inalisan mo rin ako ng karapatang hawakan ng sweldo mo at ipabahala sa nanay mo, sukdo lang pang iinsulto na yun na pwedeng maranasan ng isang babae. Kaya aalis na lang ako. Sumuot ka na lang sa saya ng nanay mo! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sumuot ka na lang sa saya ng nanay mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. O Marlon, bakit ngayon ka lang umuwi? Kuwan kasi mama tumawag sa akin kanina si Leonie. Sinabi niya sa akin na naroon siya sa bahay nila, kaya dinaanan ko siya doon. Oo nga po, Ma. Kasi po ayaw pumayag ni Inay na hindi kami doon maghapunan. Kaya ginabi na po kami ng gusto. Paano yun niluto ko rito? Sino kakain ng nihanda kong hapunan? Kumain na pala kayo sa ibang bahay. Pang breakfast na lang po natin, mama. Kung bakit naman kasi ikaw na Leonie ka? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin kanina na pupunta ka pala sa bahay ng mga magulang mo? At sana rin sana tumawag man lang kayo at sinabihan niya ako na hindi kayo dito kakain. Sana hindi na lang ako nagluto. Pasensya na po. Ma, magpapahinga na kami. Teka lang. Ma. Huwag niyo muna akong tatalikuran. Nagsasalita pa ako. Yang asawa mo, Marlon, pagsabihan mo yan, Bakit bigla siyang umalis ng bahay kanina? Dahil ba napagsabihan ko? Sumasama ba ang loob niya sa akin? Dahil napapangaralan ko siya ng mga tamang bagay na dapat niyang gawin dito sa bahay natin? Hindi naman po. Namimiss lang po niya mga in-laws ko, kaya siya nagpunta sa bahay nila. Pwede ba? Huwag mo na pagtakpan ng babaeng yan. Ma. Alam ko, nagre-rebelde sa akin yan. Wala akong hangad na masama. Ang gusto ko lang naman nasa ayos ang lahat. Ang gusto ko lang maalagaan kanya ng gusto. Tulad ng ginawa kong pag-aalaga sa iyo mula nang sanggol ka pa. Nakita mo yan? Harap-harapan kong magsalita yung mama mo. Parang ako pa may kasalanan. Pasensya ka na. Dapat doon na lang muna ako natulog sa amin. Huwag naman ganun. Lalabas na talagang nagre-rebelde ka sa mother ko. Marlon. Oh, ano yun? Di ba talaga tayo pwedeng bumukod? Nahirapan na talaga ako dito sa inyo. Please naman, Leonie. Para sa akin na lang. Habaan mo pa ng konting pagtitiis para paksamahan si mama. Kawawa naman siya kung iiwan natin siya mag-isa dito sa bahay namin. O lagi na lang ganito? Palagi na lang akong palihim na nasasaktan sa pagiging dominante niya. Matanda na si mama. Halimbawang maghanap tayo ng ibang matitirhan. Lagi ko rin siyang aalalahanin kasi nag-iisa siya rito. Ako naman ang hindi magkakaroon ng katahimikan. Pero... Anak ako, may obligasyon din akong isipin ang kanyang kapakanan. Buwisi talaga itong manugang ito. Kagabi, hindi ko lang masyadong maintindihan yung mga pinagsasabi niya kay Marlon. Pero nauulinigan ko. Hinihikayat niya si Marlon na umalis na rito sa bahay namin. Alam ko naman kung bakit Para mas maluwag ang kilos niya. Para magagawa niyang anumang gusto niyang gawin. Pag hindi ko siya nabantayan, baka lustayin lang niya ang sweldo ng anak ko. O kaya naman manlalaki siya. At yun ang ayoko mangyari. Hindi ko yun mapapayagan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako,
ang bukas. Aba, narito ka pala, Leonie. Mano po, tay? Dumating yan dito. At naglambing sa akin ay pagluto ko raw siya ng bagoong. Namimiss daw niya ang bagoong naluto ko eh. Kanina ko pa nga kayo hinihintay. Maglalambing naman ako sa inyo na bili niyo ako ng manggang hilaw. Uy! Mukhang naglilihi na ang anak ko, naglilihi ka nga ba? Ewan ko, di ko alam. Basta gusto ko kumain ng maasim. Aba, naglilihi na nga siguro yung anak mo. Kaya pagbigyan mo na. Total, may tricycle ka naman eh. Madali ka makapaghahanap na nagtitinda ng manggang hilaw. Ay, sige. Ilan bang gusto ng anak ko, ha? Isa lang ho. Tatay talaga. Ay, sige. Hintay mo ko, anak, ha? Sandali na ako. Naku, tingnan mo. Aligagang-aligaga ang itay mo nang malamang naglilihi ka. Pareho kasi kami sabik na sabik ng makapagkarga ng apo. Pagkaalis ni Marlon kanina umaga, papasok sa opisina. Umalis din ang magaling na manugang ko. At pasado 3:00 na ng hapon, hindi pa rin siya bumabalik. Mukhang may pinagkakaabalahan ng babaeng yun. Teka nga, isusumbong ko siya sa asawa niya. Tatawagan ko si Marlon. Hello? Marlon, Oh, ako ito, ang mama. bakit ako kayo napatawag? Alam mo bang pagkaalis mo kaninang umaga, umalis din ang magaling mong asawa? At hanggang ngayon, wala pa siya. Anong ibig niyo sabihin? Marlon, ano ka ba naman? May karanasan na tayong ganyan sa ating pamilya. Alam mo, nangyari kay Uncle Neptali mo. At hindi na yun dapat maulit. Ayokong daranasin mo rin ang kapalarang naranasan ng kapatid ko. Leonie, doon ka lang naman palang nagpunta sa bahay niyo. Dapat nagpaalam ka na kay mama kanina nang umalis ka sa atin. Bakit lahat ba ng kilos ko dapat kong ipagpaalam sa mama mo, Marlon? Nagdududa siya eh. Nag-iisip siya ng masama. Kahit naman anong gawin ko, masama pa rin ako palagi sa paningin niya. May cellphone naman ako, di ba? O bakit hindi niya ako tinawagan? Sa halip, ikaw yung tinawagan niya sa opisina. Ano gusto niyo palabasin? Pinagsususpetsahan ba niya ako na may ginagawa akong kalokohan? Iniisip ba niya na lalaki ako? Pasensya ka na. Pero may malungkot na kasi silang karanasan eh. Yung uncle ko, nag-suicide ng kaliwain ng auntie ko. Itong sabihin mo sa mama mo, ha? May moral ako. Nang pakasal ako sa'yo, sigurado na ako sa sarili ko na ikaw ang lalaki na gusto kong makasama habang buhay. At hindi na ako para pumatol pa sa iba. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Marlon. Uy! Kumain ka na. Matatapos na ako pero soup pa lang yung nagagalaw mo dyan sa in-order mo pagkain dito sa kantin. Wala akong ganang kumain, Radson. Bakit na naman? Problema na naman ba sa dalawang reyna ng buhay mo? Imbis na masolusyonan ang problema sa pagitan namin ni ng mama at ng asawa ko,
Pakiramdam ko lalong lumalala eh. Kung dati, tahimik na lang na umiiyak si Leonie. Ngayon hindi na eh. Nakikipagmatigasan na siya kay Mama. Pare, kasi naman, ang dali-daling solusyonan ng problema mo. Ayaw mo naman gawin ang solusyong sinabi ko. Alin, yung iwan ko si Mama at bumukod kami? Yun naman ang tama, di ba? Nang pakasal ka kay Leonie, ibig sabihin nun, yun ang unang hakbang ng pagbuo mo ng sarili mong pamilya. Kaya dapat, nakabukod na kayo. Pare, matanda na ang mother ko eh. Hindi ko matitiis na iwan siya mag-isa sa bahay namin. Kung ganun, magtiis ka. Magtiis saan? Magtiis kang nasa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. O, Leonie, nakabihis ka. Saan ka na naman pupunta? Diyan lang, Ma. Saan yun dyan lang? Magpapalamig ho. Kasi pakiramdam ko ang init dito sa bahay. Tayo nga ay magparangkahan. May lihim ka bang inis sa akin? Di ho kaya ako dapat magtanong yan? Mula na magpakasal kami ng anak nyo, gusto nyo lagyan ng numero yung kilos ko. Lahat ng ginagawa ko, may pintas kayo, may puna kayo. Para sa kabutihan na pagsasama nyo ni Marlon ang ginagawa ko. Tinuturuan kita ng tamang kilo sa kusina ng mga dapat mong gawin. Itinuturo ko sa iyo mga putaheng gusto ng anak ko. Ang kulay ng damit na gusto niya. Bakit? Masama ba yun? Hindi kayo nagtuturo. Nagdidikta kayo. At matapang ka na? Iba ka na magsasagot sa akin ngayon? Nakakasawa na kasi maging mabait. Nakakaumay na tangulang ako ng tango sa mga pagdidikta ninyo. At higit sa lahat, nakakasawa ng palihim na umiiyak dahil kahit anong gawin ko, ang hirap niyong i-please. Napapagod na rin ako! Leonie, anak, hindi mo dapat sinagot-sagot ang biyenan mo. Siya ang ina ng iyong asawa. Pero nay, nakakainis na. Hindi naman ako salbahing manugang, pero nakakapuno rin ng ugali ng biyenan ko. Anita, tama ang anak natin. Kung sumusobra na ang biyenan, talagang lumabang ka na. Ay naku, wag kang konsentidor, Frank. Pinangangaralan ko ng tama itong anak natin. Susulsulan mo pa. Kasi... O halimbawa, tayo ang sagot-sagutin na manugang mo. O ano mararamdaman mo? Iyon ang hindi mangyayari. Kita mo? Kasi mabait naman tayo kay Marlon. Alam natin kung saan tayo lulugar. Ayan, ang husay mong mga tuwiran. Ay, tama na. Anak, paano kung magsumbong ang biyenan mo sa asawa mo? Wala naman ho siyang may susumbong kay Marlon. Nangatwiran lang naman ako sa mga sinasabi niya. Tsaka totoo naman lahat yung sinabi ko sa mama niya. Lahat ng kilos ko, meron siyang puna, may pintas. Wala na akong ginawang tama. Hayaan mo. Kakausapin ko yung asawa mo. Pag sinundo ka dito, Mami Leonie. Sasabihin ko sa kanya na ang sigalot yung yan ng kanyang ina maaaring lumala. Pwedeng pag-ugatan niya ng tuluyan yung paghihiwalay ng mag-asawa. Magkaroon na kaya ng lamat ang relasyon ng mag-inang Sandro at Jenica? Hanggang kailan magbubulag-bulagan si Sandro sa maling gawain ng anak na si Carlos? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas.
Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Harvey Ihaus, Bobby Cruz, Ian Miranda, Lionel Benjamin, Dante Castro, Chiquit Amor, at si Regine Castillo sa papel na Jenica. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiag. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gary J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Kayo ang nagtulak sa kanya patungong impyerno. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Matagal ko na to dapat ginawa. Nung naramdaman ko nagdududa ka sa katapatan ko. Pero yung inalisan mo rin ako ng karapatang hawakan ng sweldo mo at ipabahala sa nanay mo, sukdo lang pang iinsulto na yun na pwedeng maranasan ng isang babae. Kaya aalis na lang ako. Sumuot ka na lang sa saya ng nanay mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sumuot ka na lang sa saya ng nanay mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Ay, mano po, Mama. Pero bakit kayo po nagbukas ng pinto? Nasaan si Leonie? Oh, bakit bigla kayong magulgol? Ano ba, Mama? Magsalita kayo. Kinakausap ko kayo eh. Bakit ganyan ang pag-iyak nyo? Ano ba nangyari? Asawa mo! Sinagot-sagot ako. Ho? Nagsisigaw siya dyan. Nagwala siya sa husto. Pero
Tinanong ko lang naman kung saan siya pupunta. Kasi nga nakita ko siya bihis na bihis at kung todo make-up. Pero nang tanungin ko, agad na ako sininghalan. Tapos Siyempre bilang biyanan, nagalit na rin ako. At saka isa pa, anak, pinapangalagaan ko lang naman yung pangalan mo. Anong ibig niyo sabihin? Hindi ko gusto yung alis siya ng alis pag nasa opisina ka. Saan ba siya lagi nagpupunta? Naroon lang naman ho siya sa mga biyanan ko. Sigurado ba tayo na lagi siyang naroon sa bahay ng mga biyanan mo? Anak, lagi ko naalala ang kirnep mo. Ayoko matulad ka sa kanya. Totoo nga kayang doon lang nagpupunta si Leonie sa bahay ng mga biyanan ko kapag umaalis siya dito sa bahay. Walang yung babae yun, ha? Huwag niyang subukan. Huwag niya akong subukan. Leonie, anak, hindi naman sa itinataboy kita, ha? Pero pasado 8:00 na ng gabi. Umuwi ka na, baka hinihintay ka na ni Marlon. Bakit kaya hindi ako sinundo ni Marlon dito sa amin? Kinakausap kita. Sabi ko umuwi ka na at gabi na, anak. Opo. Uuwi ako, Inay. Nandiyan na ba si Itay? Medyo malakas daw ang biyahe ngayon. Kaya mamamasada raw siya hanggang 10:00 ng gabi. Huwag mo nang hintayin ng Itay mo. Ako na magsasabi sa kanya na umuwi ka na. Sige po. Pero teka, bakit kaya hindi ka sinundo ni Marlon? Dati naman sinusundo ka niya rito pag alam niyang narito ka. Siguro pagod lang ho yun. Kaya hindi na ako nasundo. Sige, Nay. Tutuloy na ako. Siya, sige. Ingat. At yung billing ko sa'yo, ha? Huwag ka na ulit sasagot sa biyenan mo. Parang nanay mo na rin si Balae. Dahil nanay yun ang asawa mo. Di na nagbago dito sa lugar namin. Paggabi, ang hirap ng sumakay. Mapipilitan na siguro ako mag-taxi nito. Leonie, ikaw ba yan? Ay! Ikaw pala, Joel! Sakay ako ng tricycle Doon pa sana ako bababa sa looban. Pero nang makita kita, bumaba na ako. Bakit kinabi ka? Dumalaw ako kina Inay. Napasarap ng kwentuhan Mahirap sumakay dito paggabi na. Hindi bale. Sasamahan na lang kita mag-abang ng jeep. Dito muna ako habang hindi ka pa nakakasakay. Ano, kumusta ka na? Okay lang. O ikaw? Ayos lang din. Leonie! Marlon! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Halika! Marlon, sandali! Halika! Magkakalat ka rin! Ngayon, halika rito. Ano ba? Mag-usap tayo. Yan dyan ka! Aray ko! Aray ko, ba't naman nasinalya mo ako dito sa soba? Natututo ka ng malakit, ha? Susunduin sana kita sa bahay niyo. Pero ano yung nakita ko? Bakit kausap mo Joel na yun? Nakita lang niya, nag-aabang ako ng jeep. Kinumusta lang niya ako. Sinungaling! Wala ka na ba tiwala sa akin? Siguro tama si Mama Dapat maging maingat ako. At baka nga nilalagyan mo na ako ng dumi sa ulo. Hindi ko magagawa yung sinasabi mo. Pinalaki ko ng magulang ko na may takot sa Diyos. Hindi ako immoral. Kaya? Nangyari ng kinatatakutan ko.
na dahil sa mga panunulsol na naririnig mo, darating ang araw na papasukin ang laso ng utak mo! Ang dami mong satsat! Pasok sa kwarto! Pasok! Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan ka na, Marlon. Bakit Simula nagkaganyan pa lang ang yan. ugali mo? Hindi ka naman dating ganyan. Ikaw ang gumagawa ng dahilan kung bakit nagbabagong ugali ko. Hindi ka mananalo sa akin, Leonie. Ano? Akin pa rin ang huling halakak. Sige! Kaya po ako pumunta rito sa inyo, Aling Anita. Kasi nag-alala ho ako kay Leonie. Anong ibig mong sabihin, Joel? Kasi po kagabi, nakita ko yung anak nyo na nag-aabang ng jeep dyan sa may labasan. Biglang dumating yung manugang nyo eh. Sinundo rin pala ni Marlon ang asawa niya. Oo, sandali ko po kasing kinausap si Leonie. Siya namang pagdating ng manugang nyo. Mukha akong nagalit eh. Ha? Naisip ko baka mag-aaway yung mag-asawa. Hindi naman siguro. Mabait ang manugang kong yun. Sana nga ho. Dahil pag nagkataon ho, masisisi ko pang sarili ko na nilapitan ko si Leonie. Sa totoo lang po, wala naman po akong gusto kundi makumusta yung anak niya. Ay, hayaan mo. Pag napasyal dito ang manugang namin, sasabihin ko yung sinabi mo. Huwag ka nang mabahala. Malawak ang pangunawa ni Marlon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anita, may napapansin ako Ano yun, Frank? Magdadalawang linggo nang hindi napapasil dito sa atin si Leonie. Samantalang nung mga nakaraang araw, halos makalawahan lang narito siya sa atin. Baka maraming ginagawa ang anak natin. O kaya naman, baka hindi maganda pakiramdam kasi nga naglilihis siya, hindi ba? Ang inaalala ko, baka nga pinag-awayan ng mag-asawa yung sinabi sa'yo ni Joel. Ha? Yung inabutan sila ni Marlon na nag-uusap dyan sa may labasan habang nag-aabang ng jeep ang anak mo. Haba, kung aawayin ni Marlon si Leonie dahil lamang sa nakita niyang kausap ng anak natin ng dati nitong manliligaw, napakakitid naman ang kanyang isip. Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa kanya. Marlon, ulitin mo nga sinabi mo. Hindi ka na magsusulit ng sweldo kay Leonie mula ngayon? Yun ang naisip kong paraan para hindi siya laging nakakaalis ng bahay, Radson. Kapag wala siyang hawak na pera, wala siyang gagastusin kung saan man siya nagpupunta. Parang hindi maganda yung iniisip mo, pare. Sino hahawak ng budget sa bahay niyo? Ang mama mo? Nung binata ako, talagang si mama naman ang nagbabudget sa bahay. Binata ka nun. Pero ngayon, may asawa ka na. Dapat lang na ang asawa mo ang hahawak ng sweldo mo. Kuwan kasi, pare. Nakita ko mas mahusay mag-budget si mama kaysa sa asawa ko. Pare, pag-isipan mo munang mabuti yan. Siguradong sasama ng gustong loob ng asawa mo pag ginawa mo ang plano mong yan. Kahit sino ang tanungin mo, hindi magandang tignan dahil ang lalabas, magiging tau-tauhan ng misis mo sa bahay niyo.
Leonie, tapos na akong maligo. Inihanda mo na ba yung long sleeve na isusuot ko saka yung katernong necktie? Oh, ano ibig sabihin nito? Bakit nag-iimpake ka ng mga damit mo? Uuwi na ako sa amin, Marlon. Bakit? Anong kalokohan nito? Ikaw nag-umpisa ng kalokohan sa pagsasama natin. Ano ibig mong sabihin? Naging-sobra ka seloso. Naniwala ka sa mga pananulsul ng nanay mo. Ayaw mo na akong pumayagan lumabas ng bahay nang hindi ka kasama. Ano yun? Bihag ba ako sa bahay na ito? Inalisan mo ako ng layang kumilos? Ibig bang sabihin makikipaghiwalay ka na sa akin? Matagal ko na ito dapat ginawa! Nung naramdaman ko na nagdududa ka sa katapatan ko. Pero yung inalisan mo rin ako ng karapatang humawak ng sweldo mo at ipabahala sa nanay mo, sukdo lang pang-iinsulto na yon na pwedeng maranasan ng isang babae! Kaya aalis na lang ako! Sumuot ka na lang sa saya ng nanay mo! Tuluyan na nga kayang masisira ang dati ay magandang pagsasama ng mag-asawang Leonie at Marlon? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsigalap ay sina Susan Robles, Olive Madrideos, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Dante Castro, at si Rosana Villegas sa papel ng Leonie. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Sumuot ka na lang sa saya ng nanay mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Matagal ko na ito dapat ginawa. Nung naramdaman ko nagdududa ka sa katapatan ko. Pero yung inalisan mo rin ako ng karapatang hawakan ng sweldo mo at ipabahala sa nanay mo, sukdo lang pang-iinsulto na yon na pwedeng maranasan ng isang babae. Kaya aalis na lang ako. Sumuot ka na lang sa saya ng nanay mo! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako
Ang Bukas, isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, Ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sumuot ka na lang sa saya ng nanay mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, Ang Bukas. Aba, bakit may dala kang 2 maleta, Leonie? Nakipag-iwalay na ho ako kay Marlon. Hindi ko na kaya. Nagbago na ho siya. Hindi na siya yung dating pinakasalan ko. Ano ba yung nangyayari yan sa inyo? Ay, teka, akin na yung bit-bit mo. Mugtong-mugto ang mga mata mo, ha? Hindi na ulit ako makikisama sa kanya. Hindi na. Si inay ho. Namalengke ang inay mo. Ang tricycle ko naman ay nasa talyer dahil may sira. Kaya hindi ko nasamahan ang inay mo sa pamamalengke. Oy, siya, paano? Ikaw ba yung nag-almusal na, ha? Di pa nga ho eh. Umagang-umaga naging pakay ko ng mga gamit ko. Dito na ulit dala ko. Ano bang pinag-awayan nyo ni Marlon? Dugtong-dugtong na ho. Ang dami. Dahil yan sa kasususul ng binan ko. Nalaso na rin yung utak niya. Nagbago ng pagtrato niya sa akin. Yan ang isang masamang naidudulot kapag ang mag-asawa ay nakapisan sa magulang ng isa man sa kanila. May mga magulang kasing mapanilip laging hinahanapan ng butas o kapintasan ng kilos at ugali ng kanilang manugang. Itong anak, kung mahina-hina nga ang karakter, may kakampi sa magulang kahit hindi malinaw sa kanyang isyu. Yun na nga ho yung nangyari kay Marlon. Nalaso ng nanay niya ang utak. Kaya unti-unting nawala yung tiwala niya sa akin. At umalis pala ang asawa mo habang nasa palengke ako, Marlon. Opo, Mama. Wag mo siyang susunduin. Natuto siyang umalis, matuto siyang bumalik. Talaga hong hindi ko siya susunduin. Manigas siya. Alam mo, yung mga babae, lumalaki ulo ng mga yan. Pag nagpadala ka sa mga sumpong, nagpapasuyo lang yung magaling na asawa mo. Ay, kung bakit naman kasi ang babaeng yan pa pinakasalan mo Noon, may iba namang babae na nagkakagusto sa'yo. Hindi ko nga rin maintindihan Bakit ang lakas ng loob niyang mag-alsa balutan? Ano pa? May pinagmamalaki siguro. Di ba ikaw na rin ang nagsabi, Huling-huli mong kausap ng asawa mo ang dating niya manliligaw. Nagkaigihan na siguro. Nakakapanibago lang. Huwag kang manibago. Masasanay ka rin wala siya. Ipakita mo sa kanyang hindi kanya kayang pagmalakhan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako, Ang Bukas. O, Leonie, ano yung dala mong mga damit? Ay, marami na ho ako maruming damit. Maglalaba ho ako, inay. Akin na yan. Ako na maglalaban ng mga yan. Sa kalagayan mo, hindi ka dapat masyado napapagod at baka makasama dyan sa dinadala mo. Marami ho itong labahin ko. Ay, kahit na. Akong bahala dyan. Sandali lang yan sa Pride Barretta. Sa sobrang bula ng Pride Barretta, kahit ang damit nga na pambiyahe ng ama mo, kayang-kayang linisin.
Teka nga pala, ilang buwan na ba yung nasa tiyan mo? 4 na buwan na ho. Hindi lang ho masyadong halata kasi maliit akong magbuntis. Yang kumag na asawa mo? Hindi na siya naawa sa'yo. Alam na buntis ka pero nagpadala siya sa mga panunulsol ng kanyang ina. Ba't parang iiyak ka dyan? Ngayon ko napatunayan. Totoo pala yung sinabi niyo noon ng hitay. Na ang mag-asawa dapat nagsasarili agad kapag kasal. Talaga. Mahirap makisama sa biyenan. Lalo na kung ang biyenan mo katulad ng Bruhildang Remedios na yon. Alam mo ang basa ko sa ugali niyang biyenan mo, ha? Natatakot niyang tumandang mag-isa. Kaya hindi mabitiwan ng anak niya. At ito na bang utu-utong asawa mo, abay dalang-dala sa drama ng kanyang ina. Medyo kumita na ako Pero mamamasada pa ako hanggang alas 11 ng gabi. Palibhasa, naibigay na yata ang Christmas bonus ng iba. Lagi maraming tao sa labas. Simula na kasi ng mga sale promo sa mga mall. Kailangan samantalahin ko para makaipon kami ng gagastusin sa panganak ni Leonie. Kawawa naman ang anak ko. Nasira ang pagsasama nila ng kanyang asawa dahil sa kanyang biyanan. Tricycle! Ba? Pasahero? Salamat po, Panginoon, sa lakas ng katawan na ibinibigay niyo sa akin. At nakapaghahanap buhay pa ako. Huwag po niyo akong pababayaan, Diyos ko. Kailangan po ako ng anak ko at ng magiging apo ko. Simula nang bumalik dito sa amin si Leonie, madalas ako magluto ng gulay. Kailangan kasi niyang masustansyang pagkain dahil buntis siya. Ay nako, talagang tinikis na ng manugang ko ang anak ko. Mahigit 3 buwan na rin dito sa amin si Leonie. Pero ni minsan hindi siya dinalaw ng kanyang asawa. Desidido na yata talagang putulin ang kanilang pagsasama. Diyos ko, sana naman po maging maayos ang panganganak ng aking si Leonie. Maging normal sana. Wala kaming perang pampaopera. Malapit na maluto itong ginisang pechay na niluluto. Nay! Leonie, bakit? Anong nangyayari? Sandali, nagluluto ako. Papatayin ko lang itong kalan, ha? Ayoko, Nay! Anak, bakit? Ha? Ano nangyayari sa'yo? Bakit namimilipit ka sa sakit? Manganganak na yata ako. Ano? Sobrang sakit. Kulang pa sa buwan niya pinagbubuntis mo. Paano ka manganganak? Sobrang sakit, Nay. Diyos ko, hindi ko na kaya. Teka, sandali ha, sandali. Tatawag ako ng tulong. Wala pa naman nakitay mo. Kailangan madala ka sa ospital. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Panginoong Diyos,
Tulungan po ninyo ang aking anak. Bakit bigla siyang dinugo? Huwag po ninyo pababayaan ang anak ko. Samahan po ninyo siya, Panginoon. Aling Anita? Joel, ikaw pala. Ano ginagawa mo dito sa ospital? Bagong dating po ako galing sa trabaho. Nang mabalitaan kong isinugod daw niyo dito sa ospital si Leonie. Oo nga. Dumaing muna na nananakit ang kanyang puson. Namimilipit siya sa sakit. Pagkatapos, nag-spotting. At habang nasa taxi kami papunta dito sa ospital, dinugo na nga siya. Magdasal na lang po tayo. Hindi po pababayaan ng Diyos si Leonie. Si Mang Frank po, narito rin ba sa ospital? Kanina narito. Pero umalis din kaagad at magdidilihensya muna raw ng pera. Wala kami. Maghahanap daw siya ng mauutangan. Kung may dalawang cellphone si Mang Frank, sabihin niyo sa kanya, bumalik na siya rito sa ospital. Sabihin niyo, may pera na kayong pambayad. Anong ibig mo sabihin? May kaunti po akong savings. Siguro, kakasya yun sa gastos ni Leonie dito sa ospital. Pauutangin mo kami? Hindi ho utang. Tulong ko ho yun sa anak ninyo. Oh, Joel, maraming salamat. Kakapalan ko na mukha ko. Hindi na ako tatanggi sa tulong mo. Maraming salamat. Marlon, pare. Huwag ka sana ma-offend, ha? Pero obvious na apektado ka sa paghiwalay niyo ni Leonie. Hindi ko siya hiniwalayan, Radson. Siya ang kusang umalis sa bahay dahil meron siyang ipinagmamalaki. Ayan na lang ang laging naririnig ko sa iyo. May pinagmamalaki si Leonie. Kaya nakipagmatigasan ka sa kanya. Kung di ako nagkakamali, mahigit 4 na buwan na mula nang umalis siya sa inyo. Yun na nga eh. Umalis siya dahil meron siyang lalaki. Bakit? Nakasisiguro ka bang meron siyang lalaki? Nag-imbestiga ka na ba? Hindi na dapat imbestigahan ng isang bagay na obvious na. Uy, bakit mo nasabing obvious? Dahil ba sa iyo na sinasabi ng mama mo? Ano ba gusto mong palabasin? Pare, ikaw ang higit na nakakikilala sa mama mo. Bakit? Hindi ba niya matanggap na may asawa ka na? Ang basa ko sa mga kwento mo, parang nakikipagkompetensya pa rin sa atensyon mong mama mo. Pare. At huwag ka rin sana magagalit. Pero medyo mas maanghang itong susunod kong sasabihin. Pakiramdam ko kasi, iniisip ng mama mo na siya ang nagpalaki at nagpaaral sa'yo. Kaya ang gusto niya, sa kanya pa rin mapunta ang kinikita mo. Hindi mukhang kwartang mama ko, pare. May mga taong dating hindi mukhang kwarta. Pero binabago sila ng kanilang bisyo. May ipinapahiwatig ka ba? Pare, madalas makita ng misis ko sa mall ang mama mo. Ha? Sa bingguhan. Ano? Nakahilera sa harap niya, maraming bingo card. Sa bingo, doon sa mga mall. Pare, matatalo ka rin ng malaki pag nalulung ka. Obserbahan mo mama mo. For our 32nd ball, letter O, 72. Bingo! Buwisit talaga, oo. Puro na, naunahan pa ng iba. Malas naman talaga. Laki na naman ng talo ko. Totoo nga sinabi ni Radson. Ayun si Mama. Mukhang natalo ng malaki. Ang dilim ng mukha. May kaugnayan kayang pagkahaling niya sa sugal nito sa disgustong naramdaman niya kay Leonie?
Gusto nga lang kaya ni Mama na siyang mawak ng sweldo ko para meron siyang pambisyo. Magliwanag na kaya ang isip ni Marlon sa natuklasan niyang bisyo ng kanyang ina? Ma-realize kaya niyang yun marahil ang dahilan kung bakit nakipagpaligsahan ito sa kanyang asawa na dahilan ng madalas na banggaan ng dalawa? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Susan Robles, Olive Madrideos, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Dante Castro, at si Rosana Villegas sa papel na Leonie. Dinapatan ng tunog ni Jerry Butiar. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang mainit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Sumuot ka na lang sa saya ng lalay mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Matagal ko na to dapat ginawa. Nung naramdaman ko nagdududa ka sa katapatan ko. Pero yung inalisan mo rin ako ng karapatang hawakan ng sweldo mo at ipabahala sa nanay mo, sukdo lang pang iinsulto na yun na pwedeng maranasan ng isang babae. Kaya aalis na lang ako. Sumuot ka na lang sa saya ng nanay mo! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po
ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sumuot ka na lang sa saya ng nanay mo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Joel, may dala ka na namang infant formula para sa anak ko. Salamat uli, Wala yan. Mula nung mga anak ako ng kulang sa buwan, ikaw na yung umalalay sa amin sa mga gastusin sa ospital. Malaki-laki rin yung pinaluwal mong pera. Dahil 2 buwan pang naiwan sa incubator ng baby ko. Kasi nga, premature. 7 buwan lang siya nung ipanganak ko. Tingnan mo naman ngayon. Malusog na siya. Ang sarap niyang pagmasta, no? Habang natutulog. Ang taba. Sa ospital nga, naalala ko pa. Palagi ka na pagkakamala ng mga nurse na ikaw yung daddy ng baby. Kasi nga, ikaw yung laging nandun. Pagkalabas mo sa opisina, sa ospital agad ang tuloy mo. Lagi mo pa akong dinadala ng pagkain. Oh, bakit iiyak ka? Huwag iiyak. Alam mo, sabi tuloy ng nanay ko, pati rin ng tatay ko, sana daw ikaw na lang pinili ko noon. Kasi nga, di ba nauna ka pang manligaw sa akin kesa kay Marlon? Ganun talaga eh. Uy, siya nga pala. Hindi pa rin ba dinadalaw ng daddy niya ang anak niya? Kilala ko si Marlon, Joel. Mataas ang pride noon. Kahit nga siguro mabalitaan niya ng anak ako, hindi yung basta-basta pupunta dito. Tsaka, siguro nga, buti pa wag na lang kami magkita. Hindi ko na rin gustong makisama sa isang lalaki na hindi makawala sa saya ng nanay niya. Marlon, liga na pare. Alasingin ko na. Tuloy, dumaan na rin tayo sa bangko para ma-withdraw na natin sa ATM ang sweldo natin. Ba't wala dito sa wallet ko? Ha? Huy, ano ba? Ba't hinalungkat mo na lahat ng mga abubot mo dyan sa drawer mo? Nawawalang ATM card ko, Radson. Paano ko kukuhanin ng sweldo ko? Nawawala? Oo nga eh. Ngayon ko lang nalaman kasi nga, naalala ko, araw nga pala ng sweldo natin. Nang tingnan ko sa wallet ko, wala rito eh. Uy, baka naman nalaglag. O naiwan mo sa bahay niyo. Sana nga sa bahay ko naiwan. Pag hindi, malaking abala eh. Kailangan ko mag-report sa bangko at sabihin na walang ATM card ko para maigawa nila ako ng bago. Ayan. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na bangus. Pero ang mahal na ng isda, lalo na ang bangus sa palengke, nako! 180 hanggang 200. Sa supermarket naman, 260 per kilo. Ma, wag niyo na ho akong hayinan. Ako nang bahala sa sarili ko. Ay, siya nga pala. Nag-grocery na rin ako ng konti. Ayun, hindi ko pa nga naalis sa mga eco bag. Sandali ho. Paano kayong nakapag-grocery kagad eh? Wala pa naman akong perang ibinibigay sa inyo. Oo nga pala. Alam mo kasi, nung isang araw na maglalaba ako, nakita ko sa pantalon mong wallet mo. Kinuha ko na yung ATM card mo. Ho? Nanay mo naman ako di ba? Hindi mo naman siguro mamasamain yun. Mama,
magsabi kayo sa akin ng totoo. Bukod sa sweldo ko ngayong buwan, may iba pa ba kayong winidraw sa savings ko? Magsalita kayo, Ma. Nag-withdraw ba kayo ng iba? Nagagalit. Pasensya ka na. Nag-isip ako eh. May mga pinagbayaran akong utang. Pasensya ka na, anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakakainis. Nakakainis! Sinaid ni Mamang mahigit 200,000 pesos ng savings ko. Kung hindi lang masamang magsalita ng masama laban sa sariling inaanak ko. Totoo nga yatang sinabi ni Radson, ang pera kong habol ni Mama, kaya ayaw niya sa asawa ko. Marlon. Oh, ikaw si Joel, hindi ba? Ikaw ang lalaki ng asawa ko? Dati akong maliligan ng asawa mo. Pero hindi niya ako lalaki. Ang totoo, kasama ko ngayon yung girlfriend ko. Ha? Ayun siya, oh. Iniwan ko sa mesa ng restaurant na yun. Natanaw lang kita galing sa ATM machine. Kaya nagmadali akong lapitan ka. Ano kailangan mo? Hindi mo ba dadalawin ang anak mo? Ha? Nanganak na si Leonie? Mahigit 2 buwan na. Premature ang baby niyo. Kala nga namin di mabubuhay eh. Pero okay na ngayon ang baby niyo. Malusog na. Salamat sa pagbabalita mo, pare. Nanganak na pala siya. Salamat. Pupuntahan ko mag-ina ko. 2 buwan ang baby ko. Pwede ko na siyang iwan kay Inay para makapaghanap ako ng trabaho. Di naman pwedeng iasa ko lang sa kanila ni Itay. May mga pangangailangan kami. Tsaka isa pa, matatanda na mga magulang ko. Tulog na tulog, baby. Anak, hayaan mo. Magsisikap si Mami para sa'yo. Sandali lang. Siguro si Inay na ito. Galing sa palengke. Leonie, matatanggap mo pa ba ako? Marlon? Hindi sinasadyang nagkita kami ni Joel malapit sa isang mall. Nilapitan niya ako. Siyang nagbalita sa akin na nakapanganak ka na raw. Oo. Nanganak na nga ako. Sa halip na ikaw yung katuwang ko noong panahong nag-ihirap ako at naghahagilap kami ng pambayad sa ospital. Si Joel ang umalalay sa amin. Siya naging takbuhan namin. Pero wag mo siyang pag-isipan ng masama. Talagang mabuti lang siyang kaibigan. Alam ko. Dahil kasama niyang girlfriend niya kanina. Leonie, patawarin mo ako. Pati si Inay at Itay. Galit sa'yo. Dapat magpaliwanag ka sa kanila. Ihingi rin ako ng tawad sa nanay at tatay mo. Kahit lumuhod pa ako sa harap nila, matanggap lang nila akong ulit bilang manugang. Please, Leonie. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ayan, Marlon. Sige, kumain ka. Nahihiya po ako sa inyo, Itay. Nay. Talaga nagalit kami sa iyo, Marlon. Kasi pakiramdam namin pinabayaan mo ang aming anak. Nanganak yan at nalagay sa alanganin ng buhay. Dapat naroon ka noon. Pero wala ka. Naroon ka sa loob ng saya ng nanay mo. Anita, dahan-dahan ka naman ng pagsasalita. Naghahain ka nga.
Pero paanong kakain ng manugang mo? Ganyang binubungangaan mo. Hayaan niyo po si Inay Itay. Totoo naman ang sinasabi niya eh. Naging weakling po ako. Hindi ako nagpakita ng buto sa likod nang magkaroon ng iringan ng asawa ko tang nanay ko. Paprangkahin kita, Marlon. Alam ko, mahal ka pa rin ng anak namin. Pero hindi na kami papayag na magsama pa kayo kung ipipisan mo ulit siya sa iyong mama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Yoni, kapatid ng boss ko may-ari ng townhouse na ito. Tamang-tama. Nasa bangko naman kami kaya madali akong nakapag-apply ng housing loan sa pamamagitan ng Pag-ibig. Ay, magiging ate ng isang unit na ito ng townhouse? Oo, pero matagal-tagal nating bubunuin ang pagbabayad nito. 10 years siguro. Di bali. Marunong naman ako mag-budget. Magtitipid ako ng gusto para hindi tayo magipit. Dito, nag-iisa kang reyna rito. Walang question sa mga kilos mo. Walang kukontra sa mga decision mo. Ang ganda nito, Marlon. May maliit na kwarto pala ito dito sa may kusina. Maid's room yan. Oy! Naku, magtitipid nga tayo, di ba? Hindi ko kailangan ng katulong. Kaya kong asikasuhin mag-isang pangangailangan yun ng ating anak. Good morning po, Aling Anita. Aba nako, ikaw pala, Joel. Magandang umaga rin. Kumusta po si Leonie? Nako, nagkaayos na yung mag-asawa. At alam mo ang sabi ng manugang ko, minsan daw dadayuhin ka niya at magiinuman kayo. Naku, marami daw siyang dapat ipagpasalamat sa'yo. Sabihin niyo kay Marlon, wala yun. Ay naku, huwag mo maliitin na nagawa mong tulong sa kanilang mag-asawa. At alam mo ba, ikaw daw ang kukunin nilang ninong ng kanilang anak. Oh? At huwag ka raw tatanggi. Sige po. Ay, siya nga ho pala. Dumaan ako ngayong umaga para dali ng invitation card sa inyo. Meron ho kayo ni Mang Frank. Oh. At meron din ho ang mag-asawang Leonie at Marlon. Ikakasal na ho ako. Naku, salamat, Joel. Natutuwa ako. Napakaswerte ng babaeng pakakasalan mo, anak. Sobrang swerte dahil wala kang kasimbait. Kasalanan ko kung bakit lumayo ang loob sa akin ng anak ko. Hindi ako naging mabuting biyanan. Hindi ko binigyan ng respeto ang babaeng napiling pakasalan ng aking anak. Maibabalik ko lang sana ang mga araw. Andali! Mano po, Mama? Leona? Kasama ko ang apo niyo. Pero tulog na tulog. Tsaka si Marlon din po, kasama ko siya. Ayun, inaayos yung pagkakapark ng kotse. Hindi ka na galit sa akin? Inaamin ko po. Masyado ako nasaktan doon sa mga nangyari sa ating dalawa. Oo po, aaminin ko. Nagalit ako sa inyo. Nung
umalis po ako noon dito. Sinumpa ko, hindi na ulit ako tutuntong sa bahay na to. Pero naisip ko po, nanay din kayo ng asawa ko. Alam kong nasasaktan din ng lihim si Marlon pag patuloy kong binabaliwala. Kaya ako po yung nagyaya sa kanya ngayon na pumunta rito. Salamat naman. Salamat. Kaya sasamantalahin ko na rin ang pagkakataong ito para makahingi sa iyo ng tawad sa lahat ng kamalditahan ko. Kalimutan na natin yun. Basta mula ngayon, tuwing weekend, nandito kami sa inyo para makita niyo ang apo niyo. At saka kayo rin, Ma. Pumunta-punta din naman kayo sa bahay namin. Oo, Leonie. Gagawin ko yun. At alam mo ba, hindi na ako nagbibingo. Kinalimutan ko na ang bisyo kong yun. Pag ang isang tao pala nalulong sa sugal, kung ano-anong kademonyohan pala naiisip nito. Ay, po, totoo po yun. Sa halip po na magbingo kayo sa mall, pumunta na lang kayo sa amin. Tulungan niyo akong alagaan itong makulit yung apo. Nako, Ma, paggising nitong baby ko, ang kulit-kulit. Makulit na po yan. Maraming salamat sa muli mong pagtanggap sa akin bilang iyong biyanan. Ma, sana hindi na tayo magkaroon ng banggaan. Sana mag-unawaan na lang tayo para sabay-sabay tayong makatanaw sa isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang. Alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng aral sa buhay. Pinamagatang, sumuot ka na lang sa saya ng nanay mo. Samantala mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ng inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap ay sina Susan Robles, Olive Madridejos, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Dante Castro, at Rosana Villegas bilang Leonie. Pinapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahakdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dula, May Pangako ang Bukas.